Bago po muna tayo magsimula, ay shout out po muna tayo kay Lodi Marvin Luha, Lodi Dark of Reaper, Lodi Icebox, Lodi Raymond Gabisan, Lodi J Nagutom, Lodi Nolito Aradilos, Lodi Reggie Lesoy, Lodi Jemerson Bolanos, Lodi Jerry Cojetia. Balik na po tayo sa ating kwento. Ika-115 kabanata. Naalala ni Nambung Mae ang sinabi sa kanya ni Black Palm Blossom na huwag daw niya ibaba ang kanyang depensa hanggang hindi patiyak ang kamatayan ng kanyang kaaway. Balik kay Nambung Mae na nakatalikod na tinitingnan ang makapal na usok gawa ng kanyang itinira na kamihamiha. Makikita ang muka ni Nambung Mae na sobrang pagod na sinasabi sa kanyang isip na ito daw ay hindi pa tapos. Dagdag pa niya na kailangan daw niya itong kumpirmahin ng mabuti. Sa isang saglit pa ay makikita ang makapal na usok kung saan ang enerhiyang kulay rosas ay mabilis na papunta kay Nambung Mae na kanyang ikinagulat. Naiwasan ni Nambung Mae ang enerhiya, ngunit ito ay dumaplis sa kanyang braso. Makikita si Shimbaek na makikita ang kanyang kamay na tumira ng enerhiya na sinasabi na ang akala daw niya siya ay isa lamang bagito, ngunit siya daw pala ay isang anak ng tigri. Patuloy pa din ang boses na napapakinggan ni Shimbaek ang boses na nagsasabi na siya daw ay tumakbo na. At sinasabi niya na ang boses daw ay patuloy na bumubulong sa kanyang ulo. Pagkatapos ay biglang tinusok ng kanyang mga daliri ang kanyang ulo na sinabi na huwag daw siyang manipulahin. Nakatingala at huminga ng malalim si Shimbaek na sinasabi na sa wakas ay tahimik na rin daw. Na tinitingnan ni Nambung Mae. Mabilis na tumalon si Shimbaek papunta kay Nambung Mae na hinawakan sa muka na sinasabi na pag-isipan daw niya. Batang makulit dahil sa kasama daw niya, nasira ang ritual niya sa pagbabalik sa marangal na buhay. Pagkatapos ay itinapon si Nambung Mae sa ere at nilagyan ang kamay ng enerhiya ni Shimbaek at pinatigas na naghahanda na isuntok kay Nambung Mae. Pagkatapos ay direktang tinamaan sa tiyan si Nambung Mae na sinasabi niya sa kanyang isip na pakiramdam daw niya ay sasabog ang internal organs niya. Sinabi pa sa kanya ni Shimbaek na lahat daw ng kanyang binuo hanggang ngayon ay gumuho dahil sa kanilang lahat. Pagkatapos ay isang sipa ang pinakawalan ni Shimbaek sa tiyan ni Nambung Mae. Ang paa ni Shimbaek ay hinawakan ni Nambung Mae na sinasabi habang nahihirapan na kung solid daw ang itinayo niya, hindi daw ito madaling masira. Tumugon na sinabi niya na buwisit kang bata ka, mayroon daw talaga siyang napakatalim na bunganga. Naglagay ng enerhiya sa kanyang kamay at lumiwanag ang mga mata habang hawak pa din ang paa ni Shimbaek na susuntukin ng Twin Dragon's Twister Fist. Nagulat si Shimbaek sa kanyang nakita na naalala pa niya sa kanya si Nambung Jo ang ama ni Nambung Mae. Isinuntok na ni Nambung Mae ang kanyang kamay na mabilis na naiwasan ni Shimbaek. Tiningnan ni Nambung Mae si Shimbaek na sinasabi niya sa kanyang isip na nagiba na daw ang kanyang galaw kaysa sa dati. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Shimbaek na sa anumang pagkakataon. Siya daw ba ay nagmula sa Nambung na pamilya? Nakatingin lang sa kanya si Nambung Mae na takang-taka. Naalala pa ni Shimbaek ang nakaraan na sinasabi niya na ito daw ba ay tadhana. Dagdag pa niya na sa oras daw na yon, natalo siya sa pamamaraang ito. Nakatingin sa kanya si Shimbaek na sinabi pa niya na kapag iniisip daw niya ito ngayon, ang paraan upang durugin ito ay napakasimple. Tinanong na sinabi ni Nambung Mae na kung may lihim na galit daw ba siya sa pamilyang Nambung. Ibinuka ang mga palad ni Shimbaek na sinabi niya kay Nambung Mae na ang pamilyang Nambung daw ang gumawa sa kanya kung sino siya ngayon, at sa bagay na yon ay mas itinuturing daw niya siyang isang tagapagmana. Makikita si Nambung Jo na sinabi pa ni Shimbaek na ang pangalan daw na yon ay imposible na makalimutan. Nagulat si Nambung Mae sa kanyang narinig at sinabi niya sa kanyang isip nagtataka na ama. Pumalakpak si Shimbaek at sinabi na umupo lang daw siya. Ito daw ay maayos ng ganito. Makikita na naalala pa ni Shimbaek ang nakaraan na sinasabi pa niya sa bagay dahil sa naranasan na daw niya to ng minsan. Ang pangalawang pagkakataon daw ay dapat na mas madali. Ibinuka ang kanyang mga kamay na sinabi niya na ang lahat daw na nangyayari ngayon dito ay mabubura ng walang bakas. Malakas na tumawa na sinabi pa niya na yon daw ay kanyang sisiguraduhin. Itinaas ni Shimbaek ang kanyang kamay na naglalabas ng bilog na enerhiya. Ilang saglit pa ay lumaki na ito na nakatingin si Nambung Mae na sinasabi sa kanyang isip na huwag daw niyang sabihin sa kanya na siya ay papasabugin ang buong lugar na ito. Nagulat na sinabi pa ni Nambung Mae na kailangan daw niya itong pahintuin.
Sinabi sa kanya ni Shimbaek na manatili lang daw si Namungmae at sa isang kamay ay hinawakan siya ni Shimbaek ng enerhiya na pinalibutan ng kuryente sa buo niyang katawan dahilan ng hindi siya makagalaw. Sinabi sa kanya ni Shimbaek na masasaksihan daw niya ang lugar na ito na mawala mismo. Nahihirapan si Namungmae na sinabi na hindi daw siya makagalaw. Inihanda na ni Shimbaek ang kanyang energy ball. Habang hawak ng enerhiya sa kabilang kamay si Namungmae, ay itinira na ni Shimbaek ang energy ball na tinatawag niyang purifying prison. Makikita ang snake group na nakahandusay na sinasabi ni Namungmae sa kanyang isip na ito daw ay hindi maari. Mabilis na tumatakbo si Yang Hojon na pinutol niya ang braso ni Shimbaek na napahiyaw sa sakit na sinasabi ni Yang Hojon na ito daw ay manahimik na. Tuloy sa paghiyaw ng sakit si Shimbaek na halos lumabas ang laway mula sa bibig. Nakatutok ang spadang putol ni Yang Hojon na sinabi ni Shimbaek kay Yang Hojon na siya daw ay isang insekto na nakakabwisit na. Pagkatapos ay sinigaw pa ni Shimbaek na siya daw ay nangingialam hanggang sa huli na inis na inis. Isang malakas na sipa ang pinakawala ni Shimbaek na tumama sa tiyan ni Yang Hojon na kanyang ikinasuka ng dugo. Si Namungmae ay nagulat na sinasabi na siya daw ay malaya na mula sa enerhiya ni Shimbaek. Mabilis siyang tumakbo papunta sa energy ball. Habang tumatakbo ay sinasabi niya na bakit daw siya ay tumatakbo ng ganito kalayo. Na makikita ang grupo ng ahas na nakahandusay sa sahig. Sinasabi pa niya habang tumatakbo. Na simula nung napagpasyahan daw niya na ipaghiganti ang kapatid niya, yun lang daw ang nasa isip niya. Pagkatapos ay mabilis na huminto si Namungmae sa harapan ng energy ball na sinasabi pa niya na ngunit ito daw ay hindi niya maintindihan. Hinarang niya ng dalawang kamay at kumagat sa labi na tumitig sa energy ball na sinabi pa niya na kung kaya daw ba niya itong pigilan. Dagdag pa niya na malamang daw ay hindi niya ito makakaya. Nanggigil na sinabi niya na pero. Pagkatapos ay dalawang uri ng enerhiya ang lumabas na tinatawag niyang reverse transitioning at isang malakas na kamikamiha ang kanyang itinira sa malaking energy ball ni Shimbaek. Nagkatamaan na ang kamihami wave ni Namungmae at ang energy ball ni Shimbaek. Ang enerhiya ni Namungmae ay mas maliit kaysa sa energy ball na ginawa ni Shimbaek na pilit na nilalabanan ng enerhiya ni Namungmae. Sinabi sa kanyang isip ni Namungmae na ang kanilang pagitan daw ng kanilang internal ki ay napakalaki. Makikita ang snake group na walang malay sa likod ni Namungmae na sinabi pa niya sa kanyang sarili na ayaw daw niyang muling matalo sa harapan ng mata nila. Pagkatapos ay sumigaw ng malakas si Namungmae na naglabas ng enerhiya. At dito na po nagtatapos ang ika-115 kabanata. Ika-116 na kabanata. Flashback. Tinitingnan ni Namungmae ang taong nakadapa na sinasabi niya sa kanyang sarili na gaano daw kahina. Pagkatapos ay hinatak ang espada mula sa kaloban. Sinabi pa niya sa kanyang isip habang tinitingnan ang taong nakadapa na kanyang hiniwa, na matapos daw niya itong maputol ang key meridians, ay hindi na sila maaring gumamit ng martial art ngunit ang mga ito daw ay posible na lamang mamuhay ng normal. Tinitingnan pa ni Namungmae ng kakaiba na dagdag pa niya na ito daw ang mas mainam na gawin niya para sa kanila. Makikita ang dalawang grupo na naglalaban na sinabi pa ni Namungmae sa kanyang isip na sa antas ng kakayahan na ito, walang naghihintay sa kanila sa Jianghu kundi isang walang kwentang kamatayan. Nakatayo na sinabi sa kanya ni Black Palm Blossom na parang siya daw ay may masamang hangarin. Tumugon na sumagot si Namungmae na ano daw naman ngayon, dapat daw ba na iwan na lang sila? Sinabi pa ni Namungmae kay Black Palm Blossom na sa halip daw na yakapin ang isang pumatay o mapatay na pag-iral bilang isang tao ng Jianghu. Ang mga ito daw ay mas mabuting magkaroon ng ordinaryong buhay. Sinabi sa kanya ni Black Palm Blossom na kung sa tingin daw ba niya siya ay isang Diyos. Dagdag pa niya kung sino daw ang nagbibigay sa kanya ng karapatang magpasya kung paano dapat mabuhay. Seryosong tumingin si Namungmae na sinabi kay Black Palm Blossom na ang alam lang daw niya ay kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mahina. Sinabi sa kanya ni Black Palm Blossom na ayon daw sa kanyang mga pananalita, ang anumang bagay ay para lamang sa malalakas. Nagtataka si Namungmae sa kanyang narinig ng sabihin sa kanya ni Black Palm Blossom na kung ang kanyang key center daw ay sirain niya ngayon, matatanggap daw ba niya yon? Tinitingnan siya ni Black Palm Blossom na sinabi pa niya na tingnan daw niya kung gaano mali ang kanyang lohika.
Dagdag pa niya habang makikita ang isang tao na kumain ng pil na pumatay ng isang tao na ang sinabi daw. Sa kanya ay magtatag ng kanyang sariling mga prinsipyo, hindi sumuko sa layuning pumatay at sa kasiyahang dulot ng masasamang pagnanasa. At hindi para itaguyod ang mga nakakatawang paniniwala. Makikita si Namungmay na seryosong nag-iisip. Nakatingin lang siya kay Black Palm Blossom habang sinasabi nito na dahil sa mga kahinaan daw natin kaya sila ay patuloy na sumusulong. Naalala pa ni Black Palm Blossom nung una silang magkita ni Master Gui Myondok na sinasabi niya na ang tunay na lakas daw ay inaasahan kapag mayroon siyang isang bagay na pinoprotektahan. At ang bagay daw na ito ay ang kabayanihan at kabutihan. Malalim na nag-isip si Namungmay na sinabi sa kanyang isip na kabayanihan at kabutihan. Ibinaling na ang mga paa ni Black Palm Blossom na sinabi niya kay Namungmay na hindi na daw niya siya pipigilan kahit na kailan. Nakatingin lang si Namungmay habang papalayo na si Black Palm Blossom ay sinabi pa niya kay Namungmay na balang araw ay maiintindihan daw rin niya ito. At doon na nagtatapos ang flashback. Balik sa kasalukuyan makikita si Namungmay na nangangalit ang mga ngipin na sinasabi sa kanyang isip na kung mas malakas daw ang kapangyarihang magprotekta, bakit daw hindi niya nagawang protektahan ang kanyang panganay na kapatid? Malapit na sa kanya ang energy ball ni Shimbaek na hirap pa rin siya sa pagpigil dito. Unti-unti nang napapaatras sa kinakatayuan si Namungmay. At makikita na hirap na ito. Makikita ang snake group na sinasabi ni Namungmay sa kanyang isip na ang kahinaan daw ba niya ang dahilan kung bakit patuloy niyang nawawala ang mga mahalaga sa kanya. Tumatawa na ng malakas si Shimbaek na sinasabi niya na sa tingin daw ba niya ay mapipigilan ng isang pesti ang kanyang purifying prison. At biglang naalala ni Shimbaek ang nakaraan na sinasabi niya na ang mga tao daw ay dapat alam nila kung saan sila lulugar. Dagdag pa ni Shimbaek na dapat daw silang lahat ay tumakas na kanina. Sinabi pa niya na ang hustisyang walang kapangyarihan ay katapangan lamang. Makikitang muli si Namungmay na nahihirapan sa pagpigil sa energy ball ni Shimbaek. Biglang nagulat si Namungmay na napatingin sa kanyang gilid nang makita niya si Yang Hojon na sinabi niya sa kanya na siya daw ay tutulong. Sabay daw nilang harangin ito. Sa lakas ng energy ball ni Shimbaek na kahit na silang dalawa ang pumigil ay nahihirapan pa din sila. Biglang sinabi sa kanyang isip ni Namungmay na sama-sama. At naisip niya ang snake group na sinabi ni Jegalmi na kung ano man daw ang gusto niyang gawin daw nila ito ng sama-sama. Sila daw ay ang snake group. Habang pinipigilan ni Namungmay ang energy ball ay sinabi nito sa kanyang isip na umalis daw siya sa snake group. Dagdag pa niya sa isip na ayaw daw niyang mawalan ng mas mahalagang tao. Para lamang palakasin niya ang kanyang determinasyon. Makikita si Namungmay at ang cleansing ice na sinasabi niya sa kanyang isip na ngunit pagkatapos daw niyang umalis sa White Military Academy, kahit papaano ay nanatiling hindi gumagalaw ang enerhiya ng cleansing ice. Iminulat ang mga mata na sinabi na ngayon na dapat daw niyang gamitin ito ng walang kabiguan. Makikita ang cleansing ice na papasok na sa kanyang key center. Pagkatapos ay makikita ang mga paa ni Namungmay na sinasabi na kung gumalaw na ang cleansing ice, ay siguradong ito na yon. Unti-unti nang lumalabas ang puting enerhiyang ng cleansing ice na sinabi pa sa kanyang isip ni Namungmay na kahit na daw na nakatungtong na si Shimbaek sa unrestrained realm. Sa lakas daw ng enerhiya ng cleansing ice, ay kumpleto daw niyang mahihigop ang energy ball. Ilang saglit pa ay naghanda na si Namungmay na higupin ang energy ball ni Shimbaek. Nakatitig si Shimbaek na mukhang nagtataka na sinasabi niya sa kanyang sarili na kung ang enerhiya daw ba ng kanyang purifying prison ay unti-unting nawawala. Sumigaw si Namungmay habang hinihigop niya ang energy ball na ang enerhiya ng cleansing ice ay makikita sa kanyang tiyan. Makikita si Shimbaek na seryosong sumisigaw habang pakalat-kalat ang enerhiya sa air. Patuloy sa pagsigaw si Namungmay hanggang sa magulat na lamang si Shimbaek na wala na ang kanyang enerhiya. Na sinasabi niya sa kanyang isip na ito daw ay walang katotohanan. Makikita ang makapal na usok na biglang lumabas si Namungmay na lumiliwanag ang mga mata na nakahanda ng suntukin si Shimbaek. Tumama na ang suntok ni Namungmay kay Shimbaek na sinasabi nito sa kanyang isip na lahat ng tao daw ay may kanya-kanyang limitasyon. Maging ito ang pagpapaunlad o talento. Napaliyad sa lakas ng tama ng suntok sa kanya ni Namungmay at ito ay napasukan ng dugo na sinasabi sa kanyang isip na siya daw ay laging nakatataas sa iba.
Dagdag pa niya na bakit daw hindi tumakas ang mga makukulit na batang ito. Makikita si Namungmae na naghahanda na muling suntukin si Shimbaek na sinasabi muli nito sa kanyang isip na kahit na alam daw naman nilang mali ang labanan siya. Mabilis na sinuntok ni Namungmae sa tiyan si Shimbaek na makikita ang key center, ang pinatamaan nito, at sa loob ng katawan ni Shimbaek ay nabasag ito. Namuti ang mata ni Shimbaek habang patumba na sinabi pa niya sa kanyang isip na baka naman siya daw ang mali. Tumumba na sa sahig si Shimbaek na tinitingnan siya ni Namungmae habang nakatikom pa din ang mga kamao nito. Malalim na ang kanyang paghinga na may kakaibang titig kay Shimbaek. Isang malakas na suntok ang pakakawalan ni Namungmae na ang kanyang kamao ay nilagyan niya ng enerhiya. Habang nakahiga si Shimbaek ay nanlaki ang mga mata nito nang makita na susuntukin na siya ni Namungmae. Sinabi ni Namungmae na ito daw ay tapos na nang biglang nanghina at nawalan ng lakas na mabilis bumagsak sa katawan ni Shimbaek na ikinagulat nito. Malakas na tumawa si Shimbaek na napasabi pa na yehe, ito na daw yon. Dagdag pa niya na kung tutuusin daw, ay hindi pa siya pinapabayaan ng langit. Sinabi pa niya na ang kailangan lang daw niyang gawin ay ang magsimulang muli. Hinawi ni Shimbaek si Namungmae mula sa kanyang katawan. Makikita ang kanyang kamay sa sahig. Habang gumagapang si Shimbaek, ay sinasabi nito na hanggat siya daw ay nabubuhay, maaari siyang magsimula muli anumang oras. Pagkatapos ay malakas na tumawa na nahihirapan. Habang gumagapang ay nagulat ito nang may makita sa kanyang unahan. Ito pala ay si Yang Hojon na lumiliwanag ang mata na nakatingin sa kanya. Sinabi ni Yang Hojon kay Shimbaek na may masamang tingin na tinatanong kung siya daw ba ay tatakas. Sinabi pa niya na sumalangit na na daw si Azure Robe Gentleman. Na makikita ang muka nito na pinagpapawisan at takot na takot. At dito na po nagtatapos ang ika-116 na kabanata. Ika-117 kabanata. Sa pagpapatuloy, nagmamakaawa si Shimbaek kay Yang Hojon na sinabi nito na habang nakataas ang kamay na siya daw ay nagkamali sa lahat ng panahon. Tinitingnan ni Yang Hojon si Shimbaek ng napakaseryoso habang nakahawak sa kanya ito sa kanyang pantalon. Sinabi pa ni Shimbaek na hayaan daw siyang mabuhay nito na patuloy na nakatingin sa kanya si Yang Hojon. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Yang Hojon at isang kamao ang nilagyan niya ng enerhiya na sinasabi niya na ito daw ay huli na. Nanlaki ang mga mata ni Shimbaek sa paparating na suntok ni Yang Hojon. Napapikit na ito nang tatama sa kanya ang suntok. Isang malakas na pagsabog ang makikita nang tumama ang suntok ni Yang Hojon. Nanlaki ang mata ni Shimbaek nang ang suntok ni Yang Hojon ay hindi tumama sa kanyang muka. Sa makapal na usok ay makikita ang dalawa habang umuubo si Shimbaek. Lumiliwanag ang mata ni Yang Hojon na sinabi niya kay Shimbaek na kung papatayin daw niya siya, ay parang nangangahulugan nito na parang katulad na niya siya. Kung kaya daw naman ay pipigilan niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ay makikita na nakatayo siya sa nakahigang Shimbaek na sinabi niya dito na ang kanyang parusa daw ay kunin niya ng direkta sa alyansa. At tumalikod na si Yang Hojon na iniwan si Shimbaek na sinasabi na ito daw yon. Pagkatapos ay makikita ang kanyang muka na nakatingin sa langit na sinasabi niya sa kanyang isip na ito daw ang dahilan kung bakit siya nananatili sa Orthodox sect hanggang ngayon. Biglang naiisip pa niya ang grupo ng alyansa na sinabi pa niya sa kanyang isip na siya daw ay gusto talagang maging katulad nila. Naalala pa niya na sinabi na yon daw talaga ay isang mahusay na martial contest. Na makikita ang ama ni Namungmae na si Namungjo na inaabot ang kanyang mga kamay kay Shimbaek noong kabataan pa nila. Nakatingin sa kanya si Shimbaek pagkatapos ay makikita ang kamay na inabot niya. Si Azure Robe Gentleman na si Shimbaek pagkatapos. Lamang daw tumawid ng 80 ay naharap niya ang kanyang tunay na pagkatao. Naglalakad si Yang Hojon papunta kay Namungmae at tinitingnan niya si Namungmae. Tumingin sa kanyang gilid at sinabi nito sa kanyang isip na katulad daw sa sinabi ng kanyang senior brother. Ang Jianghu daw ay talagang napakalawak na makikita siya na nakatayo lamang na tinitingnan ang nasirang kapaligiran. Lumipat ang eksena kung saan isang mata ang unti-unting iminumulat. Ito pala ay si Namungmae na pabulong na sinasabi na kung nasaan daw siya. Biglang nagulat na sinabi niya sa kanyang sarili na mayroon daw na ibang tao ang naririto. Mabilis na bumangon at pumunta sa likuran ng pinto at pinagmasdan ang papasok.
Unti-unti nang bumubukas ang pintuan at gumawa ng isang suntok si Nambung Mae na tumama sa taong papasok. Nagulat si Nambung Mae nang makita niya si Arin na lumiwanag ang mga mata. Nagulat si Arin nang makita niya si Nambung Mae na nangingilig pa ang boses na sinasabi na yang Master Nambung Mae. Habang nakatingin sa kanya si Arin ay sinabi sa kanya ni Nambung Mae na paano daw siya napunta dito. Pagkatapos ay sumigaw si Arin na gising na daw si Nambung Mae. Na binitawan ang pangpunas na may tubig. Mabilis na niyakap ni Arin ng sobrang higpit si Nambung Mae na binabanggit ang pangalan niya. Habang malakas na niyakap si Nambung Mae, ay sinabi ni Nambung Mae na hindi daw siya makahinga. Bumubula na ang bunganga ni Nambung Mae na sinabi ni Arin na oh my. Ang tanga daw niya. Pagkatapos ay isinigaw niya ng malakas sa lahat na si Nambung Mae daw ay gising na. Habang kumakain ang mga bata ay nagulat nang narinig nila ang sigaw ni Arin. Nagising na si Nambung Mae. Habang kumakain ang batang pulubi, ay sinabi nito kailangan daw nilang suklian ang kababaang loob ng batang bayani. Mabilis tumakbo paakyat ang mga bata na sinasabi ng kanyang kapatid na si Nambung Seon na gising na daw ang kanyang kapatid siya daw kaya ay nasa maayos na kalagayan. Mabilis na binuksan ng mga bata ang pintuan na gulat na gulat. Pagkapasok nilang lahat ay naiinis si Nambung Seon dahil sa hindi siya makasingit sa kanyang unahan. Sinabi sa kanya ng batang pulubi na si Io Mujin na yang warrior, malaya daw siyang kainin ang dala niyang honey sweetmeats. Sinabi naman sa kanya ni Eun Ryong na kung gusto daw ba niyang applyan siya ng Akyo Pangkyor. Sinabi naman sa kanya ni Jegumi na bakit daw siya ay lagi na lang pinag-aalala ang mga tao na nasa paligid niya. Hindi makapagsalita si Nambung Mae sa dami ng tanong sa kanya. Biglang isang tao ang nagsalita na ikinagulat ng mga bata na napalingon. Na sinasabi na pakiusap lang daw na itigil muna nila ang ginagawa nila. Sinabi pa niya na naiintindihan daw niya ang kasiyahan nila. Ngunit dahil sa ang katawan daw niya ay hindi pa ganap na gumagaling, ito pala ay si Yang Hojon na sinasabi pa na pakiusap na umalis daw muna sila sandali. Umalis na ang mga bata at naiwan silang dalawa sa kwarto na sinabi ni Yang Hojon kay Nambung Mae na siya daw ay may mabuting nakapalibot na mga kaibigan kaysa daw sa naiisip niya sa kanya. Dagdag pa niya na noong una daw niya siyang makita, parang wala man lang siyang konektado sa lahat. Sinabi sa kanya ni Nambung Mae na bakit daw niya siya dinala dito. Sinabi pa niya na ano na daw ang nangyari kay Shimbaik. Tumawa ng bahagya si Yang Hojon na sinabi sa kanya na sasabihin daw niya ang lahat sa kanya. Unang sasabihin daw niya ay tungkol kay Shimbaik na nagpunta sa alyansa mag-isa. At ipinagtapat ang kanyang mga kasalanan at ngayon ay nakakulong sa yungib ng pagsisisi bilang parusa. Dagdag pa niya na siya daw, batang mandirigma, ay nagising pagkatapos ng 1 linggo. Nagulat si Nambung Mae sa kanyang narinig at napasigaw na 1 linggo. Tinanong niya si Yang Hojon na kung nasaan daw ang taong may suot ng maskara na kasama niya. Tumugon na sinabi ni Yang Hojon na hindi daw niya alam. Sila daw ay nawala pati na si Blade Master at walang nakakita sa kanila pagkatapos. Seryosong nag-isip si Nambung Mae na sinabi na ganun daw ba. Sinasabi ni Nambung Mae sa kanyang isip na sa laban, malabo daw niya silang nakita, pero yung ibang figure na yun parang isang miyembro ng Black Flower League. Nakapikit at nakayuko ng bahagya ang kanyang ulo, na biglang nagsalita si Yang Hojon na sinabi na siya daw ay lubos na nagpapasalamat sa kanya. Nagtataka si Nambung Mae sa kanyang mga sinasabi. Wika pa ni Yang Hojon na salamat daw sa kanya, batang mandirigma, napagtanto daw niya na ang isang tao ay dapat magkaroon ng kapangyarihan. Itinikom ang kamay niya na sinabi pa na upang manindigan para sa kabayanihan sa Jianghu. Kung hindi daw dahil sa kanya, namatay sana daw siya ng hindi gaanong halaga dahil sa patuloy niyang katapangan. Tumingin si Nambung Mae sa kanya, at sinabi niya sa kanyang isip na ang tao daw na ito ay nagpapaalala sa kanyang nakaraang sarili. Makikita ang nakaraan na sinabi niya sa kanyang isip na hindi daw niya alam. Kaya siguro niya siya tinulungan. Sinabi sa kanya ni Yang Hojon na batang mandirigma, siya daw ang kanyang tagapagligtas, kung may magagawa daw siya na kahit ano para sa kanya, hayaan daw nitong ipaalam ito sa kanya. At nang paalis na si Yang Hojon ay nagulat ito nang tanungin siya ni Nambung Mae na may gusto daw siyang gustong malaman tungkol kay Shimbaik. Sinabi sa kanya ni Yang Hojon na kung ito daw ba ay tungkol sa demonic cult, tama daw ba? Na ikinagulat ni Nambung Mae. Lumipat ang eksena kung saan makikita ang palubog na araw.
At si Blade Master ay naiinis na pagod at nakahawak sa puno na sinasabi na paulit-ulit na lang daw siya na bumabalik dito. Sumigaw ng malakas si Blade Master na sinabi na ano daw ba ang nakakabwisit na lugar na ito. Bakit daw siya bumabalik sa simula pagkatapos ng ilang araw na pag-alagala? Ang hinala ni Blade Master na siya ay nabitag sa isang array formation. Si Blade Master ay may terrible sense of direction. Sumigaw muli si Blade Master at sinabi na sumpain daw ito at sinuntok ang isang malaking kahoy. Sa lakas ng suntok ay nawasak ang puno. Makikita si Blade Master at ang puno ay tumumba at isang malaking usok ang nagawa nito. Nagulat si Blade Master nang may makita siya. Ito pala ay si Master Gui Myeondok na kumakain ng pipino na sinasabi na siya daw pala yan. Makikita si Blade Master at Master Gui Myeondyok at ang malaking puno na sinuntok ni Blade Master. At dito na po nagtatapos ang ika-117 kabanata.